inyong mga screen ay ang situation ngayon sa Ongpin Street sa Binondo ngayon, Chinese New Year. Makita nyo nga, nandyan, siksikan yung mga tao, mga namamasyal at namimili ng mga pampaswerte, pati rin nagpo-food trip. At mamaya, magkakaroon tayo ng live update mula sa mga kaganapan dyan. Araw po ng Miyerkules, January 29, 2025. Kyonghee Watsai. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa sa bayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Pinahuli mo ako, hindi pinaasa mo ako. Dahil ko na nipapalampasan yung banggang ini. Tandaan mo yan. Babaeng tumangging makipagbalikan sa kanyang nobyo, binlockmail. Mga pribadong larawan ng nobya, ipinost sa social media. 87 rebelde sumuko sa Bukidnon. 2025 parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, isinusulong na ipagpaliban muna. Pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, karakter sa bagong PC game. At ang mga personality traits ng mga taong ipinanganak sa Year of the Snake, alamin. Arestado ang isang lalaki dahil sa reklamong pamba-blackmail sa kanyang fiancé. Ang suspect ipinost ang mga pribadong larawan ng kanyang ex nang tumangging makipagbalikan sa kanya. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Pinahuli mo ako, hindi pinaasa mo ako. Dahil ko na nipapalampasan yung banggang ini. Tandaan mo yan. Yung mga post na yan, susulit ko na yung boss. Okay lang na nagastusan ako pa siya. Hindi ko lang daw ng kwarta. Kwarta lang yan, mabiyaya ko mo yan. Tandaan mo yan. Walang nagawa ang lalaking ito sa Calabanga, Camarines Sur matapos ereklamo ng kanyang ex-girlfriend ng pangba-blackmail. Ayon sa biktimang si alias Camille, nakipaghiwalay siya sa suspect matapos siyang hindi siputin sa araw ng kanilang kasal noong nakaraang taon. Pero imbes na magpaliwanag at humingi ng tawad, ang suspect gumawa ng fake Facebook account gamit ang pangalan ng biktima at profile pic ng kapatid nito para mapilitan siyang makipagbalikan. Naka-schedule na yung kasal nila sa sibil pero hindi dumating itong lalaki. So siya pa ang may ganang magalit. Wala daw yung budget. Yun ang rason nitong suspect. No, doon nagalit yung complainant. So ang ganti naman itong suspect, may pananakot na. Kaya nitong linggo, humingi na ng tulong si alias Camille. Pumayag siyang makipagkita sa suspect sa isang simbahan. Sa tindi ng galit ng pamilya ng biktima, hindi na nakapagpigil ang kapatid nito. Paliwanag ng suspect, nagawa niya ang krimen dahil sa labis na pagmamahal sa biktima. Pero hindi na bumenta ang drama ng runaway groom na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Runaway groom. At sobrang pagmamahal daw kaya niya nagawa. Nako, sorry na lang. Buti na lang nahuli ka na. Dahil, imagine mo, nag-blackmail pa siya. Imbis na mag-sorry ka dahil hindi mo na nga sinipot nung araw ng kasal, ikaw pa galit, di ba? Ikaw pa ang may... Iba din. Oo, anong tawag sa mga ganyan tao? Pero alam mo ninyo, may natatanda noong isang story years ago. Ganon din. Yung groom, hindi niya sinipot yung bride during sa wedding. Then, after ilang months, ilang years, nag-propose ulit itong lalaki doon sa babae. At tinanggap naman ng babae. Ngayon, nung tinanggap ng babae, nagplano sila ulit kakasal, as in, nakahanda na lahat. Ayun pala, may planong gumanti itong babae na yun nga, dapat bride noon. Yung iniwan? Yes. Sa araw ng kasal, siya naman ang hindi sumipot. Very good. Palakpakan tayo. Di ba? Pero I mean, yung mga ganun, no? Hindi. Yun ang mga tawag na, deserve niya yan. You get what you deserve, Mr. Runaway Groom. At long term niya ang pinagplanuhan yung kanyang paghihiganti. Biro mo, umarte yung babae Ilang na... taon bago siya, I forgot yung ibang details, pero ganun eh. I mean, pero gaganti pala siya eventually. Gaganti rin siya eh. Kasi nga naman, alam mo naman, pagka ang babae ginanyan. Di, tsaka Hell yung- hath no fury, sabi nga. Ito nga, yung story natin, civil wedding eh.
Oo. yun talaga, church wedding, nakahanda na yung pamilya ng babae. Naka-wedding dress, everything. Ready masakit na yun. para sa reception. Very Tapos traumatic. biglang hindi dumating. Oo. Pag ganyan po, naku, magba-Valentine pa naman, siguraduhin niyo na Yes. po. Kung ikakasal kayo. Oo, siguraduhin nyo. Okay, sa ibang balita. Halos 70 rebelde ang sumuko sa San Fernando, Bukidnon noong Biyernes. Ayon sa militar, malaking tulong ang mga proyekto nila para talikuran ng mga residente ang pag-aaklas. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tocmo. Sumuko ang 87 miyembro ng New People's Army sa 89th Infantry Battalion ng Philippine Army sa bayan ng San Fernando, Bukidnon. Ayon kay Dato Jimboy Mandagit na dating high-ranking member ng NPA, kahirapan sa buhay at pagnanais na mamuhay ng mapayapa ang nag-udyok sa kanila na sumuko na. Dako na mo pasalamatan ang gobyerno nga diin gitagaan mi og katuha nga kinabuhi. Tungod kay dili na unta ang ayan nga tagaan kami o ikaduhang kinabuhi tungod kay kami nakalapas man sa balaod sa gobyerno sa Pilipinas. Nang hihinayang rin anya siya sa mga kasama niyang nasawi. Tumanggap ang bawat rebel returnee ng 10,000 pisong cash assistance at may mga susunod pang tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Kasabay ng kanilang pag-surrender ay ang pagsuko rin ng kanilang mga armas. Halos kaedad na nako ang kalihukan sa komunista. Daghan ng mga kinabuhi ang nakalas. Tama na. Una-unaon na to ang pugmahon sa atong mga anak, sa sunod nga henerasyon, sa atong mga apo. Para ang kalambuan musulod na din sa inyong lugar. Naniniwala ang militar na isa sa mga naging dahilan para maging insurgency-free ang San Fernando ay ang mga inilunsad na People's Organization projects ng Community Development Team ng 89th Infantry Battalion, gaya ng pagtatayo ng sari-sari store at water refilling station bilang pangkabuhayan ng mga residente. Naniniwala ang militar na sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga komunidad, makakaahon ang mga residente hindi lamang sa hirap kundi pati na rin sa insurensiya. Hernel Tocmo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita, patay ang isang lalaki sa sunog na sumiklab sa isang boarding house sa Cebu City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Nagulantang ang mga residente nang sumiklab ang sunog sa boarding house na ito sa Barangay Kalunasan sa Cebu City kaninang madaling araw. Ayon sa mga residente, nagsimula raw ang apoy sa isa sa mga kwarto ng gusali. Nasawi naman sa naturang sunog ang 78 taong gulang na caretaker ng gusali. Posible raw na nakatulog ng husto ang biktima at natrap sa kanyang kwarto nang lumaki ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pang malungkot na balita, 2 ang patay sa sunog na sumiklab sa kasagsagan ng selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Imbis na selebrasyon, trahedya ang sumalubong sa isang pamilya sa Binondo matapos sumiklab ang sunog sa isang gusali. Nagmula ang apoy sa 35th unit ng kondominium kung saan 7 ang natrap. Ang ilang residente gumamit ng hagdan para makababa. Matapos ang isang oras, naapula rin ang apoy. 5 ang nasagip pero nasawi ang 2 kasambahay na hinihinalang natrap sa kanilang kwarto. Ang 2 biktima ay kasambahay ng may-ari ng unit na nasunog. Sa taya ng Bureau of Fire Protection, aabot sa 4.5 million pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Malaking dagdag sa budget ng ating mga kababayan ang matitipid na pambayad sa kuryente raw kapag natuloy itong Maharlika Fund investment sa NGCP. Yes, actually kahapon nung malaking usapan to na sabi ito kaya yung solusyon para sa mapababa yung mga yung rates natin sa kuryente. Kaya nga ginawa natin para sa ating masasabi ay tinanong natin kung ano ang saloobin ng ating mga kaarangkada. Bagay po yun. Malaki may tulong po sa atin kung may control pang gobyerno. Tulad nito ay maiwasan po yung laging pag-brownout kung talagang ng gobyerno, matutukan yung kuryente natin. Oo, kailangan talaga nilang may konektado sila sa kuryente kasi
tayong mga Pilipino, umaasa rin tayo sa tulong ng mga gobyerno. Sa tingin ko po, oo, malaki ang may tutulong ng gobyerno sa kung sila ang hawak sa kuryente natin. Kasi unang-una, syempre bago magtaas ng kuryente, syempre magkakaroon muna sila ng resolusyon yan. Or pwedeng baka hindi sila aprobahan dahil syempre magbibigay muna sila ng kumbaga resibo para mapatunayan kung bakit kailangan itaas yung kuryente. Siyempre pag gobyerno, mga ano nila na kung anong problema tungkol sa kuryente, sila rin mismo gagawa ng ano sa tao kung paano makaginawa o paano sa ngayon po talagang masakit na sa ulo ang ano ng Meralco. Natural sir, malaking bagay po yan. Madalas ko mapansin na laging nagbabrownout sir, ang kailangan solusyon yan, magdagdag sila ng supply ng kuryente. Dapat lagi nila bantayan yan kasi kita mo naman, napabayaan nila, di ba? Hindi nila nakokontrol, taas ng tingil ng kuryente. Sa panahon ngayon, yung gobyerno natin magulo. Walang ginawa kundi magbangalan sa Senado, sa Imbes na puntayan yung mga problema dito sa silipunan. Wala silang ginawa kundi magbangalan doon. Opo, makakatulong po. Para pag mataas, makokontrol ng gobyerno. Siyempre, makatulong talaga yun. Siyempre, siya ang ng kuwan natin monitor sa panggobyerno Dapat ang solusyon yan, aksyon na ng presidente kung anong dapat gawin. Dapat lang bantayan nila kung anong kuwan sa pagtaas ng kuryente. Dapat kung itaas ang kuryente, dapat itaas din ang sildo ng mga tao. Opo, makakatulong ng malaki. Kasi po, matitingnan ng gobyerno kung paano nila isinacharge yung mga tao para magawa ng paraan ng gobyerno kung sila ba'y nagdadaya o pantay ba sila sa paniningil sa atin. At magawa ng solusyon. Hindi yung sige-sige lang ang gobyerno. At para mas maunawaan natin kung paano magbe-benefit ang mga consumer dyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Maharlika Investment Corporation CEO, Mr. Rafael Consing Jr. Magandang hapon po, sir. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Sir, siguro marami Yes, opo. Sir, unang-una marami nagtatanong diyan, umaasa na nabababa ba ang dito sa investment ng ginawa natin ay mapapababa ba talaga yung singil sa kuryente? Magandang hapon po. Yes. Salamat po sa pagkakataon na ito. Opo, so, yun po ang isa sa mga aim natin. No? Kasi para po maipababa yan, ang importante po ay expand yung tinatawag nating transmission grid highway. Okay, para pong highway sa daan yan so kapag nagka-traffic tumataas yung cost niyan. No? So, pero dito ang gagawin po natin para makabit na yung mga generation capacities na hindi maikabit ngayon, tutulong po tayo sa NGCP para ma-roll out po yung transmission grid na yon at makapagkabit na ng mga nabuo ng mga facilities ngayon. Sir, is this your first investment po sa Maharlika Fund simula nung kayo ay binuo nung 2023, ano? At magkano po ang ininvest ng Maharlika dito? Yes, ma'am. Ito po yung magiging una natin. Ang target po natin ay 19.7 billion pesos. At sa ganyang klaseng investment, magkakamit po tayo ng 20% voting at economic interest po sa voting interest, effective ownership interest sa holding company na may pagmamag-ari ng NGCP. Yung Filipino side. Sir, siguro isa pa din sa tanong, ito yung first investment, pero bakit NGCP po ang napili natin? Napakagandang tanong po yan, sir. Una po, yung board of directors po, dinetermine na po natin kung ano yung mga sektor na kung saan sa pananaw natin kinakailangan ng Pilipinas over the long term. At yung Sovereign Wealth Fund po kasi, pag mag-isip po yan, very long term, intergenerational po ang hinahanap natin mga returns and investments. So ang nasa pinakataas po ng listahan na yun ay energy security.
Kasing energy security ang dami yung marami yung mga benepisya, no? So economic growth, pati yung national security, lahat po yan sangkop ng isang safe at meron tayong energy security. Ngayon, nung na-determine na po natin kung ano yung sector na yon, tinatanong naman natin is, within that sector, saan kinakailangan ang pinakamalaking investment? Okay? So meron pong tatlong sangay ng sektor na, di ba? Yung muna yung gumagawa ng kuryente, yun yung mga generation companies, yung nag-distribute ng kuryente sa mga gumagamit, yan po yung mga Meralco, at yung tinatawag nating highway, yung transmission. Doon po ang pinakamalaking kinakailangan na investment. Kaya doon po tayo nagpo-focus. Isa pa akong importante, no? Sir, gusto ko lang po idagdag, no? Yung decision po natin na mag-invest sa tinatawag nating wires o grid, gagawin po natin yan sa dalawang areas. Una, sa mga areas na nakakabit sa grid. So yun nga, yung pinag-uusapan natin ngayon, yung pag-invest sa grid mismo. At ikalawa, mag-invest rin tayo sa mga transmission lines ng mga lalawigan na hindi nakakabit sa grid. Yun po yung tinatawag nating SPUG o yung Small Power Utility Group. So yung mga SPUG po, hindi po sila nakakabit sa national grid ngayon. So nagre-rely lang po sila sa mga planta ng NPC at sila pong nagbabayad po sila ng isa sa mga pinakamataas na kuryente sa Pilipinas. Dahil ang binabayaran po nila, diesel. Okay. So, yun nga po, kung mababawasan ito, sabi nyo, didiretso na sila kakabit sa transmission ng NGCP. Bababa ang presyo ng kuryente? Mababawasan daw ba ang mga brownout? At baka yung iba naman po na off the grid, malalagyan ba sila ng kuryente, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang short answer po dyan ay oo. So, dalawang pamamaraan po yan. Okay? So, pag in-expand po natin yung superhighway, yung capacity ng superhighway o yung tinatawag nating transmission grid, ibig sabihin, yung mga gumagawa ng mga planta na hindi maikabit yung kanilang mga planta ngayon sa grid kahit tapos na, may gagawa na rin po nila. Sabihin, magkakaroon ng supply. Kaya naman po tumataas ang kuryente dahil una yan, dahil sa supply. Hindi po ba? Tapos ikalawa, mahal rin ang binibilan nating coal at saka yung mga gas sa abroad. No? So, at least kapag renewable power na po ang pumapasok dyan, galing sa sun, for example, sa araw, galing sa hangin. Right? So, bababa po yan over time. Yun ang una. Overtime po, sir, no? Overtime, meaning, kailan talaga namin mararamdaman ito? 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now? Intuitively po, alam po ninyo, nung natapos po yung interconnection sa Mindanao, immediately po bumaba yung kuryente dahil mayroon excess capacity sa Mindanao. So therefore, yung depende po yan kung saan ikakabit at kung mayroong excess capacity sa area na yon na ma-redistribute. Doon po kasi sa Mindanao, ang problema dati, may excess capacity pero hindi po ma-deliver. Dahil nga, walang transmission grid. Pero ngayon po, meron... Yes, sir. Sige lang, sir. Tuloy nyo lang po. Patapusin ko muna kayo. Ngayon po, tutulungan natin yung NGCP para mapondohan at malagay yung grid na yon. Ma-expand yung grid na yon. Tapos po noon, mapunta po tayo sa sinasabi ng lalawigan na hindi nakabit sa grid. Pwede na po tayo ng Memorandum of Understanding sa dalawang LGU po. No? Una po yung Mindoro, at Palawan. Okay. Sir, ganito, di ba? Yes, sir. Sir, sorry yung ano ko lang dito, isa din sa mahalagang pag-usapan is, gaano ka-importante yung dalawang seats na makukuha natin, di ba? Magiging may representative na kumbaga ang government sa ng NGCP? Parang ganun yung lumalabas. Opo, napaka-importante po niyan. Napaka-importante po niyan. Una, ngayon po kasi, pag meron tayong gustong makita sa NGCP, hihingin pa natin, kailangan pa natin ng subpoena, etc. Kasi nga po, wala tayong pagmamayari doon eh. Ngayon, dahil nasa board po tayo, ibibigay po nilang pusa yon. So magkakaroon po tayo ng visibility na kung saan wala po ngayon.
At hindi lang isang seat, kung hindi dalawang seat. No? Malaking bagay po talaga yon. Okay, sir. Sige, Jen. Okay. Well, Mr. Rafael Jose Consing, maraming salamat, sir, sa inyong oras po. Sige po, maraming pong salamat. Exciting po para sa Maharlika at para sa taong bayan na nakapasok po tayo sa NGCC. Yes, sir. Good salamat luck. Po. Good luck, sir. Maraming pong salamat, sir. Samantala, binatikos ng mga mambabatas ang mabagal na aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagdedeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, umiikot pa ang dokumento para sa rekomendasyon. Samantala, iginiit ng National Food Authority o NFA, hindi sila makapagbenta ng mas murang bigas nang walang opisyal na deklarasyon. Kinwestiyon din ng mga mambabatas ang 38 pesos na subsidized price ng NFA, lalo na't may mga retailer na nakapagbebenta ng 39 pesos kada kilo sa pamamagitan ng direktang pagbili mula sa rice millers sa Bulacan at Nueva Ecija. Samantala, inaasahang sa susunod na linggo ay magdedeklara na ng National Food Security Emergency sa bigas. Bibigyan ito ng kapangyarihan ang National Food Authority para i-release ang buffer stocks na nasa kanilang mga bodega. Narito ang report. Habang hinihintay ang approval ng National Price Coordinating Council or NPCC, ngayon pa lang nire-ready na ng Department of Agriculture at ng National Food Authority ang strategic plans para sa distribution ng NFA rice. Sabi ni NFA Administrator Larry Lacson, 150,000 metric tons ang plano nilang i-release sa susunod na 6 na buwan. Katumbas yan ng halos 30,000 metric tons ng bigas kada buwan. Dahil dito, sinabi ni Lacson na inaasahan nila ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sa huling monitoring ng DA, nasa 42 hanggang 57 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported na bigas, habang 41 to 59 ang commercial rice. Bagyang lumagpas ito sa 58 peso maximum suggested retail price na pinatutupad ng DA. Kaya naman hinimok ng ahensya na i-report sa kanila anumang concern kaugnay ng presyo ng mga agri-products. Picturean lang daw ang mga ito at i-post gamit ang hashtag DA Bantay Presyo. Sabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, agad nilang tutugunan ang reklamong ito. Samantala, plano rin ng DA na magtayo ng 79 cold storage facility ngayong taon. Ito ay para umano magtagal ang shelf life ng mga prutas, gulay at high value crops. Makakatulong din umano ang mga ito para matiyak ang supply at masigurong matatag ang presyo ng mga produktong agrikultural. Tiniyak ng Department of Agriculture na hindi tataas ang presyo ng lokal na sibuyas sa kabila ng pangamba ng publiko na maubos ang stock sa katapusan nitong buwan. Ayon sa DA, sapat pa ang naka-imbak na sibuyas mula sa nakaraang anihan. Sakto rin daw ang parating na harvest season ngayong Marso. Kaya naniniwala ang DA na walang dahilan para sumipa ang presyo ng sibuyas. Sa huling monitoring ng ahensya, nasa 100 hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa Metro Manila. Good news naman tayo, isinusulong ni Senator Cynthia Villar ang panukalang batas na naglalayong imandato ang one-time condonation o isahang pagpapatawad sa mga utang ng mga magsasaka. Ayon kay Senator Villar at Chairperson ng Committee on Agriculture, Food at Agrarian Reform, layo ng panukalang batas na ito na imandato ang isahang pagpapatawad o ilibre ang mga hindi nabayarang interes, multa, surcharge at iba pang singil sa mga utang ng mga magsasaka, mangingisda at mga benepisyaryo ng agrarian reform. Dagdag ng senadora, makatutulong ito para mapagaan ang pasanin ng mga benepisyaryo. Inatasan ng mga kaugnay na ahensya na magsumite ng listahan ng mga may utang, pati na rin ang mga detalye kung ito ba ay may collateral o wala. Samantala, inaprubahan ng Department of Agriculture ang importasyon ng mga breeder goat at tupa. Ito ay para umano dagdagan at i-upgrade ang stock ng mga ito sa bansa, lalo na sa Mindanao. Gusto rin ng DA na i-upgrade ang breed ng mga local herd sa bansa. Nasa higit 1,500 breeder goats at 4,300 na tupa ang aangkatin ng DA. Ang bulto nito ay dadalhin sa Barili, Cebu at Makilala, North Cotabato.
Sa iba pang balita, naghatid ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino-Chinese community sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ayon sa Pangulo, ang Chinese New Year ay simbolo ng pag-asa, pagbabago at pagsisikap. Magsisilbi raw sana itong inspirasyon para pagbutihin pa ang mga sarili. Tiniyak ng Pangulo na lalo pang pagtataguyod sa pagkakaisa sa bagong Pilipinas. Samantala, nagpaabot din ng mainit na pagbati ng kapayapaan ang pangalawang Pangulo. Ayon kay Vice Presidente na Sara Duterte, hinikayat niya ang sambayanan na yakapin ang espiritu ng pagbibigayan at kapayapaan na hatid ng okasyon. Dagdag pa niya, ang matingkad na pagdiriwang ay hindi lamang pagkilala sa mayaman nating tradisyon, kundi mabigyang diin ang kooperasyon ng dalawang bansa na nagpapaunlad sa pamana ng ating lahi. At Nina, kaugnay nga ng celebration natin sa Chinese New Year, makakasama natin live dyan sa Binondo si ID So. Magandang gabi na. Magandang gabi, ID. At kamusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Binondo? Kung hahabol ba kami ni Nina, ay may abutan pa kami. Magandang gabi, and Kyung Hee Huatsai, Nina and Jack. Buhay na buhay dito sa Binondo, Manila at dagsaan ng mga tao dahil tuloy-tuloy pa rin ang Chinese New Year festivities. Very festive ang vibes dito sa Ongpin dahil hindi lang locals ang nag-e-enjoy ngayong Chinese New Year, pati na rin ang mga foreigners na dumayo, no? At nakisalo sa selebrasyon na ito. Nakakaaliw ang mga street performances at tuwang-tuwa rin ang mga tao dahil namigay ng mga ampaw, t-shirt at iba't ibang goodies dito. Ang color of the day, ang color of the day natin ay pula dahil kahit saan ka lumingon, madaming nakapulang damit. Sa dami ng tao, mainam na mag-commute na lang tayo, no? Dahil papunta dito, very, very traffic po. At puno ang bawat sulok ng kalye, kaya mahirap makahanap ng parking. Pero huwag kayong mag-alala dahil very safe naman dito. Maraming ambulansya at medic ang naka-standby in case na kailangan ninyo. Ayan. Nako, DJ ID or DJ ID Wow. Tama ba ako ng FMR? Mapapawaw ba kami sa mga makikita namin dyan? Oo. Ano yung mga mabenta ngayon dyan sa Binondo? Nako, sobrang daming pagkain dito. Bawat sulok merong mga tusok-tusok. Punong-puno ang mga restaurants dahil sa pila. Pero syempre, no, hindi kayo mauubusan ng pagkain dahil ang daming food stalls na kakalat dito ngayon sa Ongpin. Yeah. ID, ikaw, anong natikman ka ba? Anong Or nabili? nakain mo? Yeah, Bumili nabili. ka ba ng Lucky Charm? Ano ba yung dapat bilhin? I guess yung mga snake na Lucky Charm, ano? And ano pa ba? Yes, and ang daming family na nandito na gathered together, no, enjoying the celebration. And yes, marami akong natikman na pagkain dito, iba't ibang cotton candy, no, and mga pamerienda na tusok-tusok, yung pusit. Tapos nakatikim na rin kami dito ng hopya ng iba't ibang flavor. Umantakin nyo, may sisig flavor na hopya. Dito ko nga yan. Gusto ko yan. Diba? Ibang klase. Mag-uwi ka nga dyan. Oo nga. Joke Sige, lang. hayaan mo na namin, ID, natikman mo pa. At babalikan ka namin dyan maya-maya. Maraming salamat, Jack and Nina. No, sa aking pagbabalik, i-report namin sa inyo kung ano ang mga mabili na pagkain pa dito sa Binondo. Muli, ako si ID So ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. At sa aming pagbabalik, ano-anong animal signs kaya ang maswerte ngayong Year of the Snake? Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kasunod ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng droga na nasamsam sa Agusan del Sur, lumabas sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang Caraga Region ang may pinakamaraming bilang ng barangay na sangkot sa droga sa buong bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Butuan Correspondent Clit Jimer Obedencia. Mula 2023 hanggang 2024, umabot sa higit 1,000 barangay sa Caraga Region ang naitalang may mga kasong kaugnay ng droga. Dagdag ng PDEA, mas marami ang napag-alamang gumagamit kumpara sa bilang ng nagbebenta. Sa Pilipinas, tayo ang pinakamaraming barangays na na-revoke yung drug court status. From 1,100 plus na mga barangays, meron na lang tayong natirang
864 na mga barangays na na-maintain nilang yung drug-alert status. Yung 207 po ay na-revoke. So meaning, balik na naman sila sa dati na affected na mga barangays po, sir. Noong 2023, 1,105 na barangay ang nabigyan ng cleared status. Pero higit 200 dyan ang muling na-revoke. Isa sa mga nakita naming dahilan, sir, is yung restriction ng COVID-19 ay mas maluwag na ngayong 2024 kaysa doon sa 2023. Yun ang nakita natin isa. No, kasi implementation of COVID-19 na mga protocol natin, sir. So isa yun sa mga nakatulong sa atin bakit medyo bumaba yung rate ng mga nagtutulak ng illegal na droga, gumagamit ng illegal na droga. Pero nung nag-open na naman sila, tourist destinations natin, may mga tourist pass tayo. Dagdag pa ng PIDEA Caraga, pinakamaraming barangay ang na-revoke sa Surigao del Sur, kasunod naman ang Butuan City. Yung regional team leader naman natin, sir, ay gumagawa ng paraan para matulungan yung mga barangays in their effort to ma-maintain uli or mabalik uli sila sa drug clearness status sa mga barangay, sir. Sa datos naman ng PIDEA, simula Hulyo noong 2022 hanggang Disyembre ng 2024, sa buong Pilipinas, umabot sa 52.50 billion pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na droga at mga equipment. Umabot naman sa higit 29,000 barangay ang idineklarang drug-cleared, habang higit 6,000 naman ang may kaso pa rin ng droga. Halos 130,000 naman ang bilang ng mga naarestong drug personality. Higit 8,000 dyan ay high-value targets. Clint Jimmer Obedensya, umaarangkada sa pagbabalita. Pampagulo lang, yan ang reaksyon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega sa inihaying petisyon sa Korte Suprema laban sa 2025 General Appropriations Act. Aniya, maituturing itong tangkang destabilization laban sa gobyerno. Duda rin si Ortega na ang hakbang na ito ay para lang mailusot at ibalik ang 1.3 billion pesos budget ng Office of the Vice President. Pasado na sa ikalawang pagbasa ang panukalang postponement ng kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang Senate Bill 2942. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, nasertipikahan na itong urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inaasahang maipapasa ito ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa sa susunod na linggo. Matapos ang period of amendments, pumayag ang Senate Committee on Local Government na gawing 5 buwan ang postponement ng BARM elections sa halip na 3 buwan na nakasaad sa orihinal na bersyon ng panukala. Paliwanag ni Escudero, ang pagpapaliban ng halalan ay pangunahing isinulong upang bigyang diin ang seguridad. Kinukonsidera ng Commission on Elections na ituring ang mga influencer na nag-e-endorso ng mga kandidato na may bayad sila mula sa politikong kanilang sinusuportahan. Sabi ni COMELEC Chair George Garcia, ito ay para matiyak na tama ang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE na isusumite ng mga kandidato. Kung matutuloy ito, kailangang isumite ng mga kandidato ang kontrata nila sa mga influencer bilang bahagi ng kanilang requirements. Makakatulong din anya ito para matiyak ang equal opportunity sa lahat ng mga kandidato, gayong hindi naman lahat sila ay may kakayahang magbayad ng mga endorser. Sa iba pang balita, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na desidido ang pamahalaan na pababain pa ang unemployment rate sa bansa. Yan ang pagtitiyak ng Pangulo sa ginawang CareerCon sa SMX Convention Center sa Pasay City kaninang umaga. Sabi ng Pangulo, mas malakas na ang suportang binibigay ng gobyerno sa labor sector para mas dumami ang mayroong trabaho. Balak din aniya nila na magsagawa ng mas maraming job fair gaya ng dinaluhan ng Pangulo kanina. Pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat tinatawag na quality job na may potential na ma-promote, na maging mas maganda.
Okay, sa aming pagbabalik, Ninya, kamustahin uli natin si ID na nandyan sa Binondo. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Inapela ng Public Attorney's Office o PAO ang pagbasura ng Department of Justice sa mga kaso laban kay dating Health Secretary Janet Garin. Ito ay kaugnay ng pagkamatay ng 170 mga bata dahil umano sa Dengvaxia. Sa 68 pahinang motion for reconsideration, iginiit ng PAO na may matibay silang ebidensya na Dengvaxia talaga ang dahilan ng pagkamatay ng mga bata. Bukod sa apela na yan, naghain ng 4 pang karagdagang kaso ang PAO laban kay Garin. Naunang ibinasura ng DOJ ang kaso dahil wala naman daw patunay na may direktang kaugnayan ang Dengvaxia sa pagkamatay ng mga bata. Viral sa social media ang out-of-town activity ng Best Link College kamakailan, kung saan maraming estudyante ang napagod at hinimatay dahil hindi daw organisado ang activity na ginanap sa Bataan bilang bahagi ng kanilang 23rd founding anniversary. Pinagpapaliwanag ng Commission on Higher Education o CHED ang Best Link kung ano ang nangyari at magpapataw ng parusa pag napatunayang may pagkukulang. Matatandaang Best Link din ang eskwelahan na sangkot sa aksidente noong 2017 kung saan 15 estudyante ang namatay at 4 na po ang sugatan matapos mawalan ng preno ang bus na kanilang sinakyan galing sa isang camping trip. Sa iba pang balita, special non-working holiday ngayong araw dahil sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Dahil holiday, walang coding sa buong Metro Manila. Pero sa mga kababayan nating manggagawa, no work, no pay. Sang-ayon yan sa Labor Advisory No. 16 ng Labor Department. Para sa mga pumasok pa rin, may dagdag na 30% ng basic pay ang tatanggapin nyo ngayong araw. 50% naman ang dagdag. Para sa mga nagtrabaho na rest day naman talaga ngayong araw, may karagdagang bayad din kung sobra sa 8 oras ang ipinasok ng manggagawa. At tulad nga ng pinangako natin, muli natin kamustahin si ID na nandyan ngayon sa Binondo. ID, kamusta? Mas dumami pa ba ang tao? Hanggang oras ba yung mga kaganapan dyan? Magandang gabi, Jack and Nina. Yes, sobrang dami pa rin tao ngayon. Buong magdamag ang selebrasyon dito, no? And ang night market natin dito, meron mga hanggang 9 p.m. Pero para sa mga gustong humabol, buong magdamag po sila dito, no? And Jack and Nina, sobrang enjoy ang food trip dito sa Binondo. Ang daming iba't ibang klaseng Chinese food ang matitikman nyo. Iba't ibang klaseng uri ng hopya at tikoy ang meron dito. Karamihan ay kumakain na sa restaurants kasama ang kanilang pamilya. Ang iba naman ay kasama ang kanilang barkada o kasintahan. Punuan ng mga restaurant pero di tiyak na di kayo magagutom dahil bukod sa iba't ibang klaseng street food, napakarami yung choices ng restaurant dito sa area na ito. At hindi lang yon dahil iba't ibang klase ng pampaswerte ang makikita at mabibilo nyo dito sa Binondo. Yung iba pa ay kumukonsulta muna sa mga feng shui experts bago bumili ng Lucky Charms. And ayon sa aming nakausap na feng shui expert na si Johnson Chua, ang 2025 ay Year of the Wood Snake and 3 animal signs ang maswerte ngayong 2025. Ito ang rooster, monkey at horse. Challenging year naman ang 2025 para sa mga ipinanganak sa Year of the Rabbit, Ox at Pig. Pero payo na ng mga eksperto, huwag natin iasa ang Lucky Charms. Ang swerte sa buhay, kailangan ang sipag, tiyaga, lalo na determinasyon at diskarte sa buhay. Yes, ID, marami ba nagbebenta dyan yung mga Lucky Charms na mumurahin? Kasi yesterday, mayroon tayong news item na masyadong mura yung mga Lucky Charms pero may may cadmium content siya na napansin mo ba may mga nagbebenta dyan yung mga mumurahin or mga mahal yung mga kalidad talaga ng Lucky Charms, yung mga binebenta dyan? Yes, tama yan, no, Jack. Dapat mag-iingat tayo sa pagbibilahan natin ng Lucky Charms. Kung gusto natin na talagang true na Lucky Charm, dapat makabili tayo sa temple. So wag yung nasa gilid ng nasa kalye. temple, dapat. Wow. Alam mo, may mga insights talaga siya, DJ ID. Kasi Chinoy siya eh. Okay. Alam niya yan. Ano ba yung mga traditional na ginagawa ng mga pamilyang Chinoy ngayong Chinese New Year?
syempre pagka Chinese New Year, no, ang mga Chinoy ay nag-gather as a family to celebrate this time. And of course, meron din iba't ibang may mga naghahapopi, bumibisita sa temple, no, para ipag-pray ang buong taon for, of course, prosperity and good luck. Pero yun nga, yung mga restaurants yan, may makakainan pa ba? Or puro sa mga hanggang tusok-tusok na lang pwede yung mga kababayan natin? Yung mga authentic na Chinese restaurants ay open ba? Maraming tao? Ano ba? Yung At hanggang anong oras kaya Yes, bukas hanggang dyan? oras. Yung pala mas importante dyan. Hanggang oras sila bukas. Well, may mga natanong namin kanina dito, no, buong magdamag silang bukas dito, pati yung mga restaurants, no, and yung mga tusok-tusok natin. Pero syempre, meron pa rin talaga tayong makakainan ng mga authentic Chinese restaurant, lalo na dito sa Ongpin Street. Nakahilera ang mga restaurants dito, kaya wag na tayo patumpik-tumpik pa, humabol na tayo dito sa festivities dito sa Binondo. Sabi mo kanina may nagpapamigay ng mga ampaw. Pinapamigay ha? So Oo. baka Yes. napagbigyan ka ba? At anong Ay. laman? Sayang nga, hindi ako nakaabot, no, sa pamamigay, hindi ako nakakuha. Oo. Tsaka I'm sure may mga, ayan, may parada, no, kanina. Tsaka Talagang yung mga napaka-festive, dance, ano yung dragon dance. Oh, may dragon dance, Diba? definitely. Oh. May mga bata nga dyan yung nag-improvise. Ah, yes. Na nagsusuot yung karton yung gamit Tapos, nila. bibigyan mo sila ng pera. Nakita ko yung mga batang yon. Pati sila, pagkakataon na rin yung mga maabilidad para kumita ngayong Chinese New Year. Yes, tapos yun nga, ID, sabi mo, no, yung suggestion mo, kung pupunta dyan ay mag-commute na lang. Kasi wala sila paparadahan. Tama ba? Tama yun, no? Puro tao naglalakad dito sa Binondo ngayon. Wala na po tayong pwesto para sa parking. Kung meron man, napakahirap at napaka-traffic makaabot dito sa lugar na ito. Kaya kung ako sa inyo, mag-commute na lang tayo or maglakad papunta dito. Okay. Alright, maraming salamat. At Kyong Hiwat Chai sa'yo, DJ ID Wow or ID So. Sa aming pagbabalik, si Gat Jose Rizal, bida sa bagong PC game. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay, sa mga fans ng LA Lakers, bad news na injure si Lakers big man Anthony Davis sa kalagitnaan ng laban ng Los Angeles Lakers at Philadelphia 76ers kanina. Wala pang 10 minutong naglalaro si Davis pero bago mag-halftime ay pumasok na siya sa locker room. Hindi na siya nakabalik sa kabuuan ng laro. Sabi ng Lakers management, nagtamo ng abdominal strain, muscle strain si Davis. Samantala, nanalo ang Sixers sa score na 118-104. Sa ating esports fans, may bagong exciting PC game. Yan ang Civilization 7. At bida dyan ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Si Jose Rizal ang magiging leader sa bagong laro na yan. Kilala ang ating bayani sa mga reformang pangkultura at pangdiplomasya. Kaya naman hanggang sa game, OG pa rin siya sa kanyang peacekeeping efforts. Abangan ang bagong strategy game na yan sa susunod na buwan. Nilinaw naman ng MTRCB na hindi pa nire-review ang pelikula ni Daryl Yap tungkol sa namayapang aktres na si Pepsi Paloma. Ayon sa MTRCB, hindi raw nila tinanggap ang mga isinumiteng materyales dahil hinihingi pa ng kanilang Legal Affairs Division ang mga kaukulang certificate at clearance na nagsasabing walang nakabinbing mga kaso ang pelikula. Nakipag-ugnayan na rin daw ang Legal Affairs ng MTRCB sa distributor ng pelikula na Pinoy Flix. Dagdag pa ng MTRCB, bahagi ang hakbang na ito sa pagsisiguro na ang lahat ng pelikula ay naaayon sa Presidential Decree No. 1986 at sa mga patakaran nito. At ang anumang sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon ay aaksyonan alinsunod sa batas. Ang MTRCB ay pinamumunuan ni Lala Soto Antonio na pamangkin ng Actor TV host na si Vic Soto. Kung Hei Fat Choy, sa lahat ng mga kaarangkada nating Chinese at Phil Chinese, meron din Kyong Hiwat Chai. Ngayong taon ay Year of the Wood Snake, base po sa Chinese Zodiac. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin niyan sa umaarangkadang balita ni FM Radio Manila correspondent DJ Mama Mia.
araw opisyal nang nagsimula ang Year of the Snake kasabay ng selebrasyon ng Chinese New Year o Lunar New Year. Ayon nga sa Chinese Zodiac, ang bawat taon sa lunar cycle ay associated sa partikular na hayop. Ang snake ang ika-6 sa 12 animals kasunod ng dragon. Kaya ang Year of the Snake ay tinatawag ding Little Dragon Year. Ayon sa isang myth, ang order ng animal sa zodiac ay resulta ng isang karera na iniutos ng Jade Emperor in order to measure time. Ang rat po ang nauna sa karerang yan, kaya ito rin ang una among the animal signs. Ang bawat animal sign naman ay may katumbas na element, gaya ng gold o metal, wood, water, fire, and earth. Sinasabi nga na ang bawat animal sign ay may kaugnayan sa personality trait ng bawat individual. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Snake, ang karaniwang qualities associated with them ay resilience, creativity, at adaptability. Sinasabi ring ang mga snake-born individuals ay intelligent at may good intuition. Ilan naman sa mga kilalang personalidad na ipinanganak sa Year of the Snake ay sina Mahatma Gandhi, Xi Jinping, at Taylor Swift. Ito si DJ Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Okay, muli nating balikan ang sitwasyon sa Binondo, Maynila. Nandun pa rin si DJ ID So ng FMR radio station natin. Kamusta? At hindi ka ba uwi? Hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Dumilim na eh. Yes, hindi, seryoso. Pag nagsabay-sabay dyan, tingin mo, may enough bang masasakyan sila dyan? Pahirapan yan, no? Kung magsasabay na mag-uwian. Magandang gabi, Jack and Linya. Napaka-exciting pa rin, napakasaya pa rin na ang vibes natin dito sa Binondo. Kakadaan lang nga actually nung drummer boys natin na nag-iikot at naglilibot dito simula kanina pa. Sobrang nakakadagdag sila sa good vibes dito. And as for transportation naman, traffic pa din, pero mas lumuluwag na ngayon dahil mas humihinay, bumababa na ang festivities dito. Yun nga lang, pag kumukonti tao, baka naman wala na makain. Baka ubus na. Nagkaroon ng time, pumunta ako dyan, yung mga resto, wala nga pila, pero yun nga, nauubos na yung mga pagkain, di ba? Sabi ko nga, di ba, nung Year of the Rabbit, nagpunta ako dyan, DJ ID, nagbebenta sila ng live rabbits. So ngayong Year of the Snake, meron bang live snake dyan? Ngayon, wala namang live snakes dito, Ninya, no? Pero maraming balloons na snakes na suot-suot ng mga tao pag umiikot dito sa area. Yun na. Mahirap na pag live snake. Ibang usapan yan. Meron mga babait naman eh. Yung mga, parang yung mga albino. Yung mga ganong klase. Yung mga ginagamit sa mga photo op na mga pictures. So wala pala, no? I'm sure marami nga, ayun may snake nga na balloon or was it dragon ba yan? Tsaka mga charms. I'm sure marami nga snake charms. Okay, sige. At tuloy mo na yung pamamasyal mo dyan, ID, or may gusto ko bang ibilin na ID, baka may gusto kang i-share. Kasi kanina nalaman ko, no, Jack, di ba, sa isang feng shui master na ngayong araw daw na ito, bawal magpagupit sa mga nagbabalak magpagupit pa ngayong gabi. Partner ko nagpagupit ata kanina. Yes, at sinabihan ako na wag maligo. Di ba? Dahil nga kanina, hindi share lang namin, kami kanina sa radyo kay Master Hans. Yes. Ang sinabi niya ay wag daw akong magpagupit dahil malas daw. Kaso nagpagupit ka na. Pero huli na nalaman ko na. So sabi ko nga, paano ko ma-reverse yung kamalasan? Ang sabi niya, wag daw maligo. Pero malas naman ng mga katabi ko nun. Kung hindi naman maliligo, di ba? Sino kaya? Tsaka, ID, yung sinabi mo kanina, yung mga sa swerte, iba yung source mo doon sa source. Iba yung source na namin. Iba-iba, no? Kasi, yung Year of the Snake, maswerte ba ngayong Year of the Snake, ID? Actually po, ang Year of the Snake ay tinatawag nila Chong o yan ang malas for this year. Kaya dapat magdodoble ingat. Okay. Ayun. That's a food for thought. Sabi nga ni si Ma'am Marites Allen naman. Which is maganda yung pagkakahula niya. So, syempre mas gusto ko na lang paniwalaan siguro doon tayo sa positive. Sige. Nako, DJ ID, salamat ha. May fireworks pa ba? I mean, alam ko, I'm sure last night yung bisperas may fireworks. Ngayon ba, may fireworks pa rin? Ngayon po dito parang wala ng fireworks, no? Pero I think meron pang mga festivities dito sa tapat ng Binondo Church. Ang alam na sa pag-usap namin kanina ng mga na-interview namin, meron daw mga mag-perform. So sa ating mga gusto pang humabol dito, humabol na kayo. Napakaganda rin ng weather, mag-ikot-ikot.
Buti na lang hindi mainit at actually mahangin kahit na medyo marami-rami ang tao. Alright, maraming salamat, DJ ID. Wow. Yes. ID, wow. Maraming salamat din, Nia and Jack. Alright. Ingat ka sa pagbalik. Yes. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang susunod na Arangkada Balita. Magdamag, tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagangin natin. Pagangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.